Si BBM nga, nag-ceremony ng consulate sa Lawag. Hindi nila alam eh. Akala nila kaaway natin ng China eh. Mismong jet na laging sinasakyan ni BBM ang ginamit para sa isakay si Tatay Digong at dalhin sa dahig. Shame on you. Ganyan yan kabastos. Palit o kung sino man ang may alam, paano mang barang, pakituruan ako. Ako na lang babarang sa mga Grabe naman to si Leonard. Parang mga kakamping din. Straight Duterte, zero to traidor. Pakita po natin na malakas tayo. Nalula sila sa Hong Kong. Eh. Napahiya sila eh. Sinisiraan pa nila. May vote buying. Galing ako sa Hong Kong. Ang pakiusap lang ng mga tao doon, alam nyo kung ano, hindi na yung makapasok sila dahil alam nila maliit lang eh. Sana sa susunod, sa malaking venue. Ang problema, wala na susunod. After 3 years, hintayin mo ang karma, traidor. Traidor ka. Troy Duterte pa rin. Iyak. Bakit ka galit na galit kung tumatawa kami? Ito kasi hindi nila matanggap. Akala nila warak na yung mga Duterte. Hindi nyo alam. Ito po, historically, no? Historically, lahat ng mga dakilang tao, kinakailangan ng persecution. Kahit si Jesucristo, pinersecute. Grabe nga eh, di ba? Oh, hindi po lahat ng pinipersecute sa panahon niya ay pinipersecute dahil karapat dapat i-persecute. Karamihan po, lalo na po yung maraming nasaktan dahil sa kanyang straightforward na pagtatrabaho, karamihan po ipe-persecute. Ginising lang nila yung taong bayan. Nabuo lalo ang 12 Derecho Imbornal. Sabi niya wala na ICC, ano ba yan? Boss Buds, bakit kaya private jet? Jet kasi maliit yun. About ba sa Hague yun? Kaya baka sa ibang lugar. Hindi. Alam niyo po, eto po yun, no? Kaya po private jet dahil wala namang pumbiyahe, minamadali na nila eh. Gusto na nilang dalhin agad. Wala namang pumbiyahe, diretsyon dahig. 50K ako sa ulo. Wag ganyan mga salita. Pag nabasa ko yan, di ako papahamak niyan. Lahat mahal namin Walang katuturan po yung mga ganyan salitaan. Sana makita ko kayo pag may nanawagan na ng mga prayer rally. Naroon sana kayo. Good PM Kabadong, may pakiusap lang ako sa taong bayan na wag magbayad ng income tax. Paano hindi magbabayad ng income tax? Kaltasado po yan. Pag mahirap ka, kaltas yung income tax. It's historic day. Started today, March 11. Di natin makakalimutan tong araw. 11 de Marso. Lagyan natin po yan. 11 de Marso. Ang simula po ng kadakilaan ni Pangulong Duterte. Marcos Jr. siya ang makapili. Si Jose Rizal, kaya kinulong dahil sa pagmamahal niya sa bayan. Si Tatay Digong, alam niyo po, sakripisyo po yan. Totoo. Ako bilib na bilib ako sa mga tao na pinipersecute at hindi niya ikinayaman yung ginagawa niya. Bilib ako sa mga taong ganun. Yung dahil sa mga ginagawa mo, hindi mo ikinayaman, doon ako bumibilib. Hindi yung dahil sa mga tao na Boss Buds, tama ba na trabaho lang? Teka muna, dito nga tayo. Marami kong nalalagpasan kasi ang late lang ng cellphone. Dito ako magbabasa para masaya. Tsaka parang meron tayong may ads tayo. Oo nga, hindi ko nga makita si Bato ah. Tama. Ano kaya nangyari kay Bato ngayon? What happened? Alam niyo po, wag na po kayo maghanap ng mga kung ano-ano na
Ngayon po tayo na po 'to. Kung ano po magagawa natin. Kung matuloy po eleksyon, mag-eleksyon tayo, iboto natin straight. Dito marami-rami tayong mababasa. Boss, just in si Bato hindi raw makontak. Hindi alam kung nasa Pilipinas pa ba daw o hindi. Tay Buds, Tay Duterte forever. I love you forever, Tatay Digong. Mahal ka po namin. Ingat po kayo saan po kayo puntan lugar. Yan. Ang sakit sa dibdib bilang isang Dabaweña at isang Pilipino, Sir Badong. Sabi ni Noymes, please protect President Duterte. Tayo. Kawawa si Tatay Diggs nang dahil sa kagustuhan natin mabago ang Pilipinas noon kaya pinilit natin patakbuhin si Tatay Diggs noon. Kung tutusin, tayo rin ang isa sa mga makasalanan kaya siya napahamak ngayon. Tanggap na po nila. Napanood nyo po ba yung mga banat ni BP Inday? Ang galing, no? Ang galing po ni BP Inday, no? People power na, let's go. Boss Buds, bagsak na naman. Philippine stock market corrected by. May kasama ba sa PRRD doon? NARS po yata. Sa tingin po ba ninyo magiging malinis ang election ngayon? Alam nyo po, ang tungkulin po natin, eto po ang tungkulin natin, mangampanya, bumoto. Yung mga kandidato po natin, naghahanda po yan. Meron po mga campaign manager, kasama po yan sa pinag-iisipan nila. Di po ba? Parang yung pag-attend po ng rally, hindi naman tayo kasama sa paano. Sino na problema sa sound system, sino mo problema sa venue. A-attend na lang po tayo eh. Hindi naman po tayo pinapoproblema dyan sa mga dayaan na yan dahil kaya na po na mga ano natin yan. Mag-hire ka lang dyan na magagaling na IT. Yeah? Si Atty. Medaldea kasama yata ni PRRD. Sana naman. Nakita ko nga doon sa picture eh. 22, di ba? Mahal ka aming Pangulong Duterte, ang Panginoon na lang ang bahala. Alam nyo, in hindsight, ano rin eh, eto talaga, maaaring ngayon nasasaktan tayo, maaari. Pero sa hinaharap, di ba? Makikita po natin na ito pong mga pangyayari ngayon, ito po kung bakit dadakilain si Pangulong Duterte. Kung bakit hindi lang po siya makikilala bilang simpleng Pangulo, kung hindi bayani din ng Pilipinas. Mahal ka namin Pangulong Duterte, ang Panginoon na lang ang bahala. Naalis sa Pilipinas si PRRD at wala tayong nagawang mga Pilipino. Nakakalungkot, sobra. Ang daming ginawa ni PRRD sa atin. Correct. Pero alam nyo, galing ni ano, no? Si BP Sara, kala ko pagdating magwawala. Kala ko, hindi. Akala ko yung pagwawala niya, yung kay Atty. Soleca, natandaan niyo yun. Hindi po, kalmado siya. Kasi ine-expect na nila ang worst. Ine-expect na nila yung pinaka-worst na gagawin. Hindi na sila nag-expect na talagang alam na nila. Wala pa nga yung mga kapatid, di ba? Si Paulo tsaka hindi sila walain eh. Alam niyo yun, hindi, bilib ako sa mga Duterte, no? Hindi po sila yung mga nagwawala na ganun talaga yung maturity nila sa politika, ang galing. Unlike naalala nyo yung mga tulfo. Sa mga tulfo yan, hamon na kagad, tara boxing, naalala nyo basta may panyanyari nun na si Mart, yung nabugbog yata ni Raymart si Tulfo, yung pinaka matandang tulpo. Naalala nyo yun? Di ba? Nagwawala sila. Hinahamon na nila na boxing. Iba yung mga Duterte, no? No? Grabe. Yung political maturity nila. Alam nila eh. Pinasok nila tong politika. Alam nila kung ano tong kalaban nila. Hindi po sila yung may ginawa sa tatay nila, mga ganun, papatawag. Very calculated yung kanilang ginagawa.
In a way, believe din sila sa tatay nila. Nakita niyo si Kitty? Alam mo si Kitty? Pag si Kitty, kumuha ng abogasya, wala na eh. Talagang nakita niya kasi. Nakita niya kasi kung paano yung tatay niya eh. Sana mag-law si Kitty. Yun yata yung request ng mga kapatid niya. Mag-law siya eh. Yung mata, no, grabe tumingin kay Tore, no? Makuha ka sa tingin. If, ano yung kasabihan? If only looks could kill. Awang-awa po ako kay Tatay Digong habang pinapanood ko siya sinasakay sa jet. Nakatungkod at nanghihina, napaiyak ko ako. In my lifetime, I can see an unfinished business. From Tatay Diggs, I don't want to divulge yet because it may change the history. It's my gut feeling that maybe will happen. Lito Villarta. Ako, worst comes to worst. Kita na perfect ko na yan. Worst comes to worst, PRRD will emerge from these happenings, no? Na talagang magiging ano po siya talaga, yung kadakilaan na dapat binigay sa kanya, maibibigay po talaga. Thank you. Ito malaking pagkakamali mo, Marcos. Kaya eto na yung ano, 'di ba? Kaya sakripisyo ni Tatay Digong ang makikinabang tayo rin. O yan. Maski yung epekto ng ginawa mo, yung nag-war on drugs ka, kami na kinabang Tatay Diggs. Nakinabang sa ginawa mo. Ngayon, nung sinisingil ka ng mga kalaban mo, ng mga dorogista, sinisingil ka, makikinabang naman ngayon yung mga kandidato mo. Kasi babasura namin yung 12 nila eh. Correct. Mukhang matutuluyan na mapagawa ka ng estatwa. Sana po, totohanin natin na may hawak siyang baril. Gandahan nyo lang. Gandahan nyo lang. Si Bonifacio nga, yung estatwa niya, may baril din. May itak pa nga eh. Basta yung nakapormang ano naman, yung decente naman. Kaya ng mga artist natin yan. Magpa-contest kaya tayo. Bantayog ni Tatay Digong na may baril. Katuwaan lang po. Baka may mga artist dyan. Gawa po kayo ng bantayog ni Tatay Digong. Si Bonifacio sa monumento niya may itak na, may baril pa eh. Positive naman isipin natin, sikat na naman si PRRD sa buong mundo. Lalo na kung marinig speech niya. People power na ba? Alam niyo po yung people power, hindi po pinaplano yan. Wala pong plano yung people power. Kusa po yung mga tao bumubuhos. Sa dalawang people power, parang Soviet statue. Paano na kaya ang kandidatura niya as mayor? Swerte naman si Nograles. Bakit naman swerte si Nograles? Pwede naman siyang manalo. Ano na ba si Tatay Digong? Si Tatay Digong ba ay dineklara na ba na nuisance candidate? Hindi naman eh. Bakit swerte si Nograles? Iboto nyo po. Sino po bang may sabi na wala pong conviction pa nagaganap? Yan yung mga tokmol nyo. Spectacular, taga Davao ka ba? Kung taga Davao ka, okay lang na magsalita ka ng ganyan. Hindi ako naniniwala na taga Davao ka eh. Swerte daw si Nograles. Mahirap kasi sa inyo, hindi kayo mga taga Davao tapos nagsasalita kayo sa Davao. Local na local. Expect baka itong syudad namin na magiging libingan mo, Uncle. Bukas, nandito na si Tatay Digong. Yan, ganyan dapat ka-positive tayo, boss. Napanaginipan ko na binigyan ng 48 hours ni Trump ang ICC para ibalik sa Pinas si PRRD. Dahil kung hindi, sabog ang buong building nila. Parang totoo, boss. Yes, si Duterte pa rin ang iboboto ko. Dapat 12-0 ang ibigay natin sa BBM lineup.